Sige, may kwento ako sa'yo. Pakinggan mo to. Isipin mo, isang 99 years na lalaki na sa isang malaking mission conference. Alam mo yon, yung energy sa kwarto, yung mga kanta, yung mga kwento. Tapos sa isang moment nun, parang may bumulong sa kanya para dito ka. Naramdaman niya talaga yung tawag na maglingkod. Umiyak siya. Hindi lang dahil sa emosyon, kundi parang isang malinaw na pagkakilala na para dito siya nilikha. Pero paglipas ng ilang buwan, yung nag-aalab na apoy, unti-unti na namang nanlamig. Naging abo, tapos naging pagkalito. Walang nagturo sa kanya kung ano yung susunod na hakbang. Ang pananampalataya niya, hindi naman nabigo. Pero yung sistema o yung kawalan nito, sa paligid niya, yun ang bumigo sa kanya. At yan mismo yung tanong na biso nating sagutin niya yon, based dito sa mga material na binigay mo. Bakit ang daming kabataan na puno ng passion, tulad ng lalaki sa kwento, ang hindi tumatagal sa mission work? Dahil ba sa kanila? Mabilis lang ba talaga sila magsawa? O baka naman, tulad ng sabi sa mga tekstong to, ang problema ay hindi personal, ang problema ay structural. Eksakto, tama yan. At yan yung layunin ng ating pag-uusap ngayon, no? Susuriin natin ng malaliman itong ideya ng structural pathways or mga sabihin nating nakalatag na daanan. Paano ba tayo lalampas sa isang event na puro inspirasyon? Tapos, ayun na. Paano tayo magtatayo ng isang sinadyang arkitektura ng pagsuporta? Gagamitin natin itong mga material na binigay mo bilang blueprint natin. Okay, simulan natin sa pinakaugat ng problema. Ang sabi sa isa sa mga source mo at tumatak talaga to sa akin. Ang mga kilusan daw ay hindi nabibigo dahil sa kawalan ng passion. Nabibigo sila dahil ang passion ay naiiwan na walang landas. May ginamit silang isang napakagandang analohiya. Isang calling without a corridor. Isang tawag na walang daanan. Ang resulta, pagdismaya, parang binigyan ka ng susi pero wala namang pintong mabuksan. Grabe yung bigat nun. Ang The Theology of Structure, isang teolohiya sa likod ng pagkakaroon ng istruktura. Teka, the theology of structure? Oo. Parang, ang bigat pakinggan yan. Parang magkasalungat, no? Kasi madalas, lalo na sa mga usaping espiritual, parang may allergy tayo sa salitang structure o sistema. Oo, ang dating ay bureaucracy, malamig. Bureaucracy, pumapatay ng sigla. Ang gusto natin yung free-flowing, yung organic. Pero ang ipinapakita sa mga teksto at mismo sa Biblia ay kabaliktaran. Ang istruktura pala ang paraan para mapangalagaan at mapanatili ang isang banal na layunin. Paanong naging theological ang istruktura? Akala ko ba ang mahalaga ay yung galaw ng espiritu? Magandang tanong yan. Sabi sa source, tingnan daw natin ang simula. Sa Genesis, ang paglikha ng Diyos hindi magulo. May istruktura, may araw at gabi, may hangganan ng lupa at dagat, may ritmo. Hindi ito isang pagsabog lang ng creativity. Ito ay isang maayos na pagtatatag. O kaya, sa bagong tipan, sa aklat ng gawa, nung nagsimulang lumaki ang simbahan, anong ginawa nila? Nagkaroon ng problema sa pamamahagi ng pagkain. Ang solusyon, istruktura. Nagtalaga sila ng 7 dikon para asikasuhin yung mga praktikal na pangangailangan. So hindi lang sila nagdasal at umasa na may mangyayari, nag-organize talaga sila? Nag-organize sila. Oo. At ang pinakamalinaw na halimbawa siguro ay yung pagpapadala kina Paul at Barnabas. Hindi sila basta nagising isang umaga at sinabing tara magmisyon tayo. Sabi sa Gawa 13, sila ay isinugo. Isinugo sila ng isang organisadong komunidad sa Antioch. May proseso ng pagpili, pagdarasal, pagpapatong ng kamay. Ang punto dito, hindi pinapalitan ng istruktura ang espiritu. Sa halip, ito ang nagiging daluyan. Ito ang nagbibigay ng anyo at direksyon sa passion para hindi ito masayang. At kapag walang ganyang daluyan, yan na siguro yung sinasabi sa source na ang mga informal na sistema, yung mga bahala na o diskarte lang, madalas na pabor lang sa ilan. Yung mga may connection na, yung mga bibo at extrovert o yung mga kumpiyansa na sa sarili. Sila yung nakakahanap ng paraan, di ba? Pero paano naman yung mga mahiyain? Yung mga bagong mananampalataya o yung galing sa ibang background? Sila yung tahimik na naiiwan at napapaisip. Siguro hindi para sa akin to.
At yan ang trahedya. Nawawala ang potensyal hindi dahil sa kawalan ng tawag, kundi dahil sa kawalan ng pinto. Okay, so malinaw yung problema. Base sa mga binigay mo, parang hinati nila yung solusyon sa 5 malalaking kategorya. Ito na yata yung tinatawag nilang structural pathways. Tama ba? Sige, subukan nating himayin isa-isa. Unahin natin yung una, relational. Oo, ang relational pathway, sabi dito, ito raw ang pundasyon ng lahat. Hindi sapat na may programa, kailangan may tao. Specifically, 2 bagay. Mentorship, kung saan may isang mas may karanasang gumagabay sa'yo, at mga peer cohorts, mga grupo ng kasabayan mo na kasama mo sa paglalakbay. Isipin mo, ang hirap maglakad sa isang mahirap na daan nang mag-isa. Pero kung may kasama ka, kahit gaano kahirap, parang mas nagiging posible. At hindi lang ito basta kamustahan, no? Sinasabi sa source na ito ay isang sinadyang sistema. May regular na pagkikita, may accountability. Parang personal trainer para sa calling mo. Sige, ano naman itong pangalawa? Institutional. Ito na ba yung mga programang sinasabi mo? Ito no yun, ang institutional pathway ay tumutukoy sa mga formal na oportunidad na binibigay ng isang organisasyon. Mga internship, leadership tracks, malinaw na tungkulin sa ministeryo. Ang kaibahan nito sa informal ay, malinaw ang proseso. May application, may job description, may inaasahang resulta. Hindi ito yung, sige, tumulong-tulong ka lang dyan. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ng lahat, hindi lang yung mga malapit sa leader. So ito yung nagbibigay ng access sa mga taong hindi natural na insider? Okay, klaro. Pangatlo, educational. Mahalaga ba talaga to? Hindi ba sapat na yung puso at passion? Ayon sa mga teksto, hindi. Ang educational pathway ay yung pagsasanay sa teolohiya at paghubog sa misyon. Kasi ang passion na walang kaalaman pwedeng maging delikado. Ito yung nagbibigay ng bakit sa likod ng ano na ginagawa mo. Bakit natin ginagawa ito? Ano ang biblical basis nito? Paano natin ito gagawin sa paraang nagbibigay galang sa kultura ng iba? Kung wala to, madaling mauwi sa burnout o sa paggawa ng mas maraming pinsala kaysa tulong. Gets ko. So puso at isip dapat laging magkasama. Okay, yung pangapat, medyo obvious pero napakahalaga. Financial. Paano ito nagiging isang pathway? Ang financial pathway, hindi lang siya tungkol sa pagbibigay ng pera. Tungkol ito sa paglikha ng mga sistema, tulad ng scholarships at tulong sa fundraising para hindi pera ang maging hadlang. Maraming may tawag pero walang kakayahang pinansyal na ituloy ito. Kapag may malinaw na financial pathway, sinasabi ng organisasyon, seryoso kami sa pag-invest sa'yo. Pag-uusapan natin yan ng mas malalim mamaya. Okay. At yung huli, na sa tingin ko madalas nakakalimutan, narrative, kwento. Bakit kasama to sa estruktura? Kasi ang narrative pathway ang nagbibigay ng kaluluwa sa lahat ng pathways. Ito yung sadyang pagkolekta at pagbabahagi ng mga kwento. At hindi lang yung mga kwento ng malalaking tagumpay, kundi pati yung mga kwento ng sakripisyo, paghihirap, at katapatan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kapag naririnig mo ang mga totoong kwento, nagiging normal at posible ang ganitong klasing buhay. Hindi na siya parang isang bagay na para lang sa mga superhero ng pananampalataya. Wow, okay, kumpleto yung 5. Relational, institutional, educational, financial at narrative. Pero parang may binigyang diin sa mga material mo na 2 dyan, di ba? Sila raw yung pinakapuso ng lahat. Tama. Ang apprenticeship na nasa ilalim ng institutional at mentorship na nasa ilalim ng relational, ito raw ang beating heart ng paghubog. Unahin natin ang apprenticeship. Hindi ito bagong konsepto. Ito yung modelo sa Biblia. Si Moses at Joshua, si Elijah at Elisha, si Jesus at ang 12, si Paul at Timothy. Ang core idea ay learning by doing na may gabay. Hindi sapat na umupo ka sa isang classroom at makinig. Kailangan mong isabak sa tunay na gawain habang may nakabantay at nagtutuwid sa'yo. Parang sa kahit anong craft, di ba?
Hindi ka magiging magaling na karpentero sa pagbabasa lang ng libro. Kailangan mong humawak ng martilyo, magkamali, tapos may master carpenter na magsasabi sa'yo, hindi ganyan, ganito. May isang linya sa source na tumatak sa akin. Formation precedes fruitfulness. Ang paghubog ay nauuna sa pagbunga. Ang ganda? Exactly. At yung pangalawa, ang mentorship ay mas malalim pa. Kung ang apprenticeship ay tungkol sa skills, ang mentorship ay tungkol sa character. Sabi sa source, ang mga mentor ay gatekeepers of wisdom and safety. Silang tagabantay ng karunungan at kaligtasan. Sila'y nagpoprotekta sa mga kabataan mula sa pride, sa isolation o pag-iisa, at sa moral na pagbagsak. Sila yung may karapatang magsabi sa'yo ng, teka, mali ang direksyon mo, o magpahinga ka muna, mukhang pagod ka na. Alam mo, yung gatekeeper of safety, totoo yan. Naalala ko tuloy noong nagsisimula pa lang ako sa trabaho. Ang dami kong gustong patunayan. Kung walang isang senior na kumausap sa akin at nagsabing, relax, it's a marathon, not a sprint, baka nasunog ako kaagad. So, hindi lang ito teorya, talagang kailangan siya. At ang pinakamagandang halimbawa na ginamit ay ang paggabay ni Jesus kay Pedro. Hindi lang niya ito tinurugan, may pampublikong pagtatama ng magkamali si Pedro. Pero ang mas mahalaga, may din pribadong pagpapanumbalik pagkatapos niyang magkaila. Pinapakita nito na ang tunay na mentorship ay hindi ka iiwan kapag nagkamali ka. Tutulungan ka nitong bumangon. Ang ganda pakinggan ng lahat ng ito. May relational, institutional at iba pa. Pero habang pinapakinggan kita, isa lang yung tumatakbo sa isip ko at sigurado akong ito rin ang tanong mo. Paano to gagastusan? Kasi lahat yan, internship, training, mentorship, kailangan ng resources. At dito pumapasok yung isang napaka-practical na hadlang, pera. At tinatalakayan ng direkta sa mga source mo. Ipinakilala nila yung konsepto ng partnership in gospel obedience na hango sa aklat ng Pilipos. Ang pagbibigay ng suporta ay hindi lang charity o limos, ito ay pakikibahagi sa misyon. Ang mga taga-Pilipos ay hindi lang supporters ni Pablo, sila ay partners niya. May shared ownership sila sa gawain. Binabago nito ang buong pananaw, no? Hindi ka lang nag-aabot ng pera, nakikibahagi ka sa isang espiritual na gawain. Teka, maganda pakinggan yung partnership at co-investment. Pero hindi ba't yan din yung nagiging hadlang sa marami? Yung requirement na kailangan mo munang mag-raise ng sarili mong pondo bago ka suportahan. Hindi ba't bumabalik lang tayo sa problema na yung mga may connection o extrovert lang ang nakikinabang? Yung mahiyain? Paano siya makakapag-raise ng support? Napakadandang punto niyan at kinikilala yan ng source. Ang co-investment ay hindi dapat mga hulugan na bahala ka sa sarili mo. Ang ideya ay panatilihin ang ownership o pagmamay-ari ng tao sa kanyang misyon, pero dapat itong balansehin ng suporta mula sa institusyon. Halimbawa, ang isang organisasyon ay maaaring magbigay ng training sa fundraising o kaya naman sila ang kokonekta sa iyo sa mga potential partners. Ang modelo ay hindi all or nothing. Ito ay isang spectrum ng suporta na tinitingnan ang kakanyahan at konteksto ng bawat individual. Ang layunin ay bigyan siya ng kapangyarihan, hindi pabayaan. Okay, that's a much more nuanced take. Hindi lang basta mag-raise ka ng pera mo. Bukod sa individual support, binanggit din sa source yung mga partnerships sa mga NGO at international agencies. Paano yan nakakatulong? Ayon sa source, ito ay nagpapalawak ng tinatawag na missional imagination. Kapag nakikita ng mga kabataan na ang misyon ay hindi lang limitado sa tradisyonal na gawain ng simbahan, kundi maaari ring sa larangan ng edukasyon, kalusugan, community development o environmental care, mas lumalawak ang pananaw nila kung saan sila pwedeng maglingkod. Nakikita nila na yung skills nila sa engineering, medicine o teaching ay pwede palang maging bahagi ng misyon. Pero hindi ba delikado yan? Yung pagpunta sa ibang bansa, lalo na yung mga Westerners na pumunta sa mas mahihirap na bansa. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong na tinalakay din sa material. Paano natin sisiguraduhin na ang global exposure na ito ay hindi nagpapatibay ng colonial assumptions? Yung pag-isip na kami ang may solusyon at sila ang problema. At yan ang isa sa pinakamahalagang babala sa mga teksto. Ang antidote daw dyan ay ang pagyakap sa mutuality o pagiging kapwa.
Hindi ka pupunta doon para magturo lang, kundi para matuto rin. Hindi ka tagapagligtas, isa kang bisita. Kailangan ng matinding kababaang loob at pagpapahalaga sa lokal na karunungan. Ang ginamit na modelo ay si Kristo sa Pilipos 2, na kahit Diyos ay nagpakababa, naging anyong alipin at natutong makinig. Ang approach ay dapat laging with, hindi for. Paggawa sa sama ang komunidad, hindi paggawa para sa kanila. Grabe, ang laking pagbabago sa mindset niyan. Ibang-ibang ang dating kapag ang approach mo ay partnership, hindi saviorism. Okay, dumako tayo sa huling bahagi na sa tingin ko ay siyang nagbubuklod sa lahat ng ito. Ang kapangyarihan ng mga kwento. Bakit napakahalaga nito? Sabi sa source, tayo raw ay mga narrative creatures. Hinuhubog ng mga kwento ang ating pinaniniwalaan na posible. Kung ang palagi mo lang naririnig ay mga kwento ng tagumpay sa corporate world o sa pag-aartista, yun ang magiging itsura ng posible para sa'yo. Ang ginamit na halimbawa ay ang Hebrews 11, ang tinatawag na Faith Hall of Fame. Pansinin mo, hindi ito listahan ng mga doktrina. Listahan ito ng mga taong sumugal sa pananampalataya, na kumilos kahit hindi nila nakikita ang buong larawan. At kapag inugnay natin yang sa ating tema, ang punto ay kailangan nating sadyain ang pagkukwento, hindi pwedeng tsamba lang. Pero anong klaseng mga kwento? Yung mga success stories lang ba? Nabigo pero hindi sumuko. Yung kwento ng isang taong pinili ang isang mahirap na landas kaysa sa komportable. Kapag ang mga ganitong kwento ay nagiging bahagi ng kultura ng isang community, nasasagot nito yung tanong na madalas ikinatatakot itanong ng mga kabataan. Is this a reasonable life to pursue? Makatuwiran bang tahakin ang ganitong buhay na puno ng uncertainty? Binabago nito ang kahulugan ng tagumpay. Eksakto, kasi ang tagumpay hindi na lang Hindi na lang resulta. hindi na lang resulta. Ito'y tungkol sa pagsunod sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kapag naririnig nila ang kwento ni Miriam na iniwan ng isang magandang trabaho para magturo sa isang remote na lugar, o ni David na nahirapan sa umpisa pero nagpatuloy, nabibigyan sila ng permiso na sumubok din. Ang mga kwentong ito ang nagbibigay buhay sa mga estrukturang pinag-uusapan natin. Sila ang naglalagay ng puso at kaluluwa sa mga pathway. Kung wala sila, ang mga pathway ay mananatiling mga walang buhay na programa. So para i-recap ang lahat para sa iyo na nakikinig, ang passion ang nagsisimula ng apoy. Walang duda dyan. Yung moment sa conference, yung malakas na tibok ng puso, mahalaga yan. Ngunit ang mga sinadya at sumusuportang estruktura, ang mga pathway na ito na relational, institutional, educational, financial at narrative, ang nagiging mga daluyan ng ilog. Sila ang nagdidirekta sa agos ng passion para hindi ito matuyo, kundi maging isang malakas na puwersa na nagtatagal sa mga henerasyon. At bilang pangwakas, mag-iiwan tayo ng isang huling kaisipan para sa iyo na hako mismo sa mga material na ibinahagi mo. Ang tanon ay hindi lang para sa mga simbahan o organisasyon, ito ay para sa iyo mismo, sa iyong sariling konteksto. Ano kaya ang magiging itsura ng isang personal mission pathway para sa iyo o para sa mga taong ginagabayan mo? Hindi kailangan malaki. Ano ang isang maliit, konkretong hakbang na magpapabago sa isang malabong interes tungo sa isang buhay na pagsunod?